Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 23 October 2024, nandito na tayo sa aklat ng Marcos, chapter 14, ang masamang balak laban kay Jesus. Pakisabayan ako ng basa guys. Nang pare-pareho tayo dito matuto at maintindihan na rin natin yung panahon ni Jesus. Ang masamang balak laban kay Jesus. Marcos chapter 14 verse 1. 2 araw na lamang at pista na ng Pasko at ng tinapay na walang pampaalsa. Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang maipadakip si Jesus ng palihim at maipapatay. Verse 2, huwag sa kapistahan at baka manggulo ang mga tao, sabi nila. Binuhusan ng pagpabango si Jesus. Marcos chapter 14 verse 3, nasa Betania noon si Jesus sa bahay ni Simon na may kitong. Habang siya ay kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng porong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Verse 4, nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap bakit niya inaksaya ang pabango. Verse 5, maaring ipagbili iyon ng mahigit sa 300 salaping pilak at maibigay sa mga mahihirap ang pinagbilhan. At pinagalitan nila ang babae. Marcos chapter 14 verse 6, ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya, isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin. Verse 7, sapagkat habang panahoy kasama ninyo ang mga mahihirap at anumang oras ninyong naisin ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Verse 8, ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Verse 9, tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa niyang ito ay ipahahayag din bilang pag-alala sa akin. Nakipagsabuatan si Judas. Marcos chapter 14 verse 10, si Judas Iscariote na kabilang sa 12 ay pumunta sa mga punong pari upang ipagkanulo si Jesus. Verse 11, natuwa sila nang marinig nila ang alok ni Judas at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy humanap na si Judas ng pagkakataong maipagkanulo si Jesus. Ang huling hapunan. Marcos chapter 14 verse 12, unang araw noon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, araw ng paghahain ng korderong pampaskwa, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pampaskwa? Verse 13, inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayo isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya. Verse 14, bahay na kanyang papasukan at sasabihin ninyo sa may-ari. Okay, sundan ninyo siya. Verse 14 guys. Sundan ninyo siya, verse 14, sa bahay ng kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinapatanong po ng guro kung mayroon kayong silid na maaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang pampaskwa. Verse 15, at ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas at mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Verse 16, nagpunta nga sa bayan ang mga alagad at natagpuan nila roon ang lahat gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Mabuti guys, mababait yung mga tao noong araw, no? Pero pupunta ka lang sa isang bahay, o pwede po ba maghahanda kami dito ng ano? Ngayon sa panahon natin, talaga yung mga venue may ano pa, magre-rent ka talaga, may bayad. Magkano ang renta ng mga venue? Sa good for 50 persons lang, nasa 7K na. Pagka ba naghahanda kayo, yung halimbawa, di po, ganyan. So, depende yan kung gaano karami yung tao. So, mayroong 7K, mayroong
Depende kung gaano karami nga yung tao. Pero wala naman yung grabe naman yung kay BP Sara na safe house. Ilang tao ba ang kasya doon at umaabot ng milyon-milyon ang binabayaran. Hay nako. Ang papatak na ang isang araw nasa mayroong 400s ang isang araw is 47,000 yata. Basta kayo na lang manood doon sa guys, sa hearing sa doon sa Congress. Malalaman nyo kung gaano kamahal yung binabayarang renta. Pero sa panahon ni Jesus, libre lang. Basta pagpunta lang doon o wala nang kakausapin lang yung may-ari. Okay, ulitin ko ha. Yung verse 14, sa bahay ng kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinapatanong po ng guro kung mayroon kayong silid na maaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang Pampasko. O diba, napakaswerte nila nung araw. Nandito na tayo sa aklat ng Marcos chapter 14 verse 15. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan, doon kayo maghanda para sa atin. Verse 16, nagpunta nga sa bayan ang mga alagad at natagpuan nila roon ang lahat gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila at inihanda nila ang hapunang Pampasko. Verse 17, kinagabihan dumating si Jesus na nakasama ang 12. Verse 18, habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, isa sa inyo ang nakasalo ko ngayon ay magtataksil sa akin. Verse 19, nag-umpisang malungkot ang mga alagad at ang bawat isa ay nagtanong sa kanya, ako po ba, Panginoon? Verse 20, sumagot siya, isa sa inyo nakasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Verse 21, mamamatay ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya, mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Nandito na tayo sa Marcos chapter 14, verse 22, ang banal na puna ng Panginoon. Verse 22, habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad, sabi niya, kunin ninyo ito ang aking katawan. Verse 23, dumampot din siya ng kupa at matapos magpasalamat sa Diyos ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Verse 24, sinabi niya, ito ang aking dugo, pinagpatibay nito ang tipan ng Diyos, ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Verse 25, tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng alak mula sa katas ng ubas hanggang sa araw na ako'y uminom ng bagong alak sa kaharian ng Diyos. Verse 26, sumaud sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga olibo. Ipagkakaila ni Pedro si Jesus. Verse 27, sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y iiwan ninyong lahat, sapagkat sinabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at nagmamakaawa at magkakawatak-watak ang mga tupa. Verse 28, ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Verse 29, sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Verse 30, sabi ni Jesus sa kanya, tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, nang makalawa 3 bisis mo akong ikakaila. Verse 31, subalit lalong ipinagdiinan ni Pedro, kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikaila. Ganon din ang sinabi ng lahat. Ang panalangin sa Gethsemane. Marcos chapter 14 verse 32, dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin. Verse 33, at isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Verse 34, sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y labis na nalulungkot at halos ako'y mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay. Verse 35, lumayo siya ng kaunti
At pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maari huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Verse 36, nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay, alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko kundi ang kalooban mo ang masunod. Verse 37, nagbalik siya at tinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lamang? Verse 38, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda ngunit ang laman ay mahina. Verse 39, muling lumayo si Jesus upang manalangin at tinulit niya ang kanyang kahilingan. Verse 40, nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at sila'y naratnan niyang natutulog dahil sila'y antok na antok. At hindi nila malaman kung ano ang kanilang isasagot sa kanya. Verse 41, sa ikatlo niyang pagbabalik ay sinabi niya sa kanila, natutulog pa ba kayo at namamahinga? Tama na, sapagkat dumating na ang oras upang ang anak ng tao'y ibigay sa kamay ng mga makasalanan. Verse 42, magsitayo kayo, narito na ang magtataksil sa akin. Ang pagdakip kay Jesus. Verse 43, nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao. Marcos chapter 14 verse 43 guys. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang sa 12. May kasamang siyang maraming tao na may mga dalang tabak at pamalo. Sila isinugo ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Verse 44, bago pa man dumating, ibinigay ni Judas ang isang hudyat, kung sino ang hahalikan ko, iyon ang iyong hinahanap. Dakpin ninyo siya at huwag pabayaang makatakas. Verse 45, pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro, ang bati niya, at ito'y kanyang hinalikan. Verse 46, agad niyang sinunggaban at dinakip ng mga tao si Jesus. Verse 47, nagbunot ng tabak ang isa sa mga alagad at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang tainga niyon. Verse 48, sinabi ni Jesus sa mga tao, ako ba'y tulisan? Yung verse 48 guys. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ako ba'y tulisan at naparito kayong may dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Verse 49, araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Verse 50, tumakas ang lahat ng mga alagad at Verse 50 guys, tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Verse 51, ang haba pala nito. Marcos chapter 14 verse 51, sinundan si Jesus ng isang binatang walang damit maliban sa balabal niyang lino. Sinunggaban ito ng mga tao. Verse 52, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na hubad si Jesus sa harap ng Sanhedrin. Marcos chapter 14 verse 53, dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong pari na kung saan ay nagkakatipon na doon ang lahat ng mga punong pari, mga pinuno ng bayan at mga tagapagturo ng kautusan. Verse 54, si Pedro sumunod kay Jesus, ngunit malayo ang agwat niya kay Jesus. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng pinakapunong pari at naupo upang magpainit sa tabi ng apoy. Katabi niya roon ang mga bantay. Verse 55, ang mga punong pari at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng maipaparatang kay Jesus upang siya maipapatay, ngunit wala silang makita. Verse 56, maraming ang saksi ang nagsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi naman nagkakaisa ang kanilang mga patutuo. Verse 57, may ilang sumaksi ng kasinungalingan laban sa kanya. Verse 58, narinig naming sinabi ng taong iyan, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Verse 59, ngunit hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patutuo. Verse 60, tumayo ang pinakapunong pari sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, wala ka bang isasagot sa paratang nila sa iyo? Verse 61, ngunit hindi umimik si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng
pinakapunong pari, ikaw nga ba ang Kristo, ang anak ng mapagpalang Diyos? Verse 62, sumagot si Jesus, ako nga. Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. Makikita rin ninyo siyang dumarating na nasa alapaap ng kalangitan. So dito guys, sinabi ni Jesus na siya, nakaupo siya sa kanan ni Father God. Makikita rin ninyo siyang dumarating na nasa alapaap ng kalangitan. Verse 63, pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang kasuotan at sinabi, hindi na natin kailangan pa ng mga saksi. Verse 64, narinig ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano ang inyong desisyon? At nagkaisa silang lahat na hatulan siya ng kamatayan. Verse 65, at siya'y sinimulan nilang pahirapan, dinuraan siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok. Hulaan mo nga, sino ang sumuntok sa iyo? Sabi nila, at siya'y binugbog ng mga bantay. Ang pagkakaila ni Pedro kay Jesus. Verse 66, samantala si Pedro naman ay nasa patio sa ibaba ng lumapit ang isang babaeng katulong ng pinakapunong pari. Verse 67, nakita nito si Pedro na nagpapainit sa apoy, pinagmasdang mabuti, at pagkatapos ay sinabi, kasama ka rin ni Jesus na taga Nazareth. Verse 68, ngunit nagkaila si Pedro, wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Umalis siya at nagpunta sa labasan at tumilaok ang manok. Verse 69, nakita na naman siya ng babaeng katulong at sinabi ng mga naroon, ang taong ito ay isa sa kanila. Verse 70, at muling nagkaila si Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi kay Pedro ng mga nakatayo roon, talagang isa ka nga sa kanila, taga Galilea ka rin, hindi ba? Verse 71, mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan, sagot ni Pedro. Verse 72, Marcos chapter 14 verse 72, siya namang pagtilaok muli ng manok na alala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus bago tumilaok ang manok, nang makalawa 3 bisis mo akong ikakaila. Nanlumo siya at nanangis. Bukas na itong chapter 15 guys sa harapan ni Pilato. So 24. Bye everyone, God bless.